Good day mga kaputi. So ang project ko ngayong araw ay isang anime tattoo. Dito, ang gagawin kong design ay si Luffy, si Zoro at si Sanji. At bali sa design nito, ang gusto talagang mangyari ng ating bossing ay si Luffy lang talaga ang ilalagay namin sa gagawin naming tattoo ngayong araw. Pero may ginawa akong design at nagbago yung isip niya na idagdag ko na si Zoro at si Sanji. Bali dito ay kumuha ako ng tatlong design sa Pinterest at pinagdikit-dikit ko at saka ko pinakita sa ating bossing at nagustuhan naman niya at inapprove niya ito. Kaya ito na yung kinalabasan ng gagawin naming project ngayong araw. At bali sa pag-i-edit pala ay inabot ako ng mahigit 1 oras kasi naghanap pa ako ng design na babagay sa project namin na anime. Bali sa pagdidikit ng stencil, kung yung nakita nyo sa una ay 3 stencil yung nilagay ko sa braso ng ating bossing. Bali magkakahiwalay sila na nilagay ko, hindi po sila iisa na idinikit natin sa balat ng ating bossing. Dahil hindi siya magkakasya sa isang bond paper dahil maliit po ito kung ididikit ko sila ng buo. Kaya hati-hati ko siya na idinikit sa balat ng ating bossing. Bali dito ang kinamit kong karayom ay 9 round magnum hanggang matapos na po yung pyesa. At gumamit din po pala ako dito ng 7RL para sa lining. Bali dito mga kaputi, ang ginamit kong technique sa pagsha-shadow dito ay smooth shading para makuha ko yung tamang shade at yung tamang faded at shading sa pyesa ang ginagawa ko. Bali dito mga kaputi ay hinay-hinay lang ang pag-shade at pagtatato ko para hindi ma-damage ang balat ng ating boss at hindi ito ma-overwork. Bali dito ay gumamit din ako ng advanced black and gray para sa mga smooth na shadow at para na rin makuha ko yung tamang details at shading na gusto kong palabasin sa pyesang ito na ginagawa ko. Bali itong pyesang ito mga kaputi ay talagang nasaktan ng ating bossing dito pa lang sa part na baba dahil napakasakit talaga dito sa part na pulso. Bago pa kami nagsimula ng ating bossing ay nagulat siya dahil masakit daw. Pero yung tumatagal na ang aming session ay unti-unting nasanay ang balat niya at nagmanhid na ito at hindi niya na nararamdaman yung bawat palo ng karayom na itinutusok ko sa balat ng ating bossing. Bali dito mga boss ay nasa part na gitna na po ako at sinisimulan ko na pong liningan si Zoro. Grabe, ganito yung mga gusto kong pyesang mga ginagawa yung mga anime. Dahil nung mga kabataan ko ay mahilig talaga akong manood ng anime lalo na tong One Piece, yung One Punch Man, Ghost Fighter at marami pang iba. Dragon Ball, mga ganun. Gustong gusto ko po yung mga pinapanood at gustong gusto ko rin yung mga gawin. Bali nung bata ako mga kaputi ay mahilig na talaga akong mag-drawing. Pinapanood ko lagi yung lolo ko na mag-drawing. Tapos pag nasa bahay na ako ay tinutulad ko yung mga ginagawa niya. Naalala ko nga nung ako ay grade 4. Nasa Batangas ako noon. Halos ang makikita mo sa notebook ko ay puro anime na drawing at wala akong sinusulat talaga kaya nagalit sa akin yung teacher ko. At nung graduation na ay hindi ako nakapasa at umulit ako ng grade 4. Tanda ko pa yon kasi magkaklase pa kami ng kapatid ko noon eh. Bale, nahuli ako at yung kapatid ko ang nakaakyat, siya ang nag-grade 5 at ako, umulit ako ng grade 4. At nung mag-grade 4 ako ulit ay bumalik na kami dito sa Kamiling at dito ko na pinagpatuloy ang aking pag-aaral. At nung bumalik kami dito sa Kamiling ay nakalimutan ko nang nag-drawing. Bali nag-focus ako sa pag-aaral ko at nung nag-grade 5 at grade 6 ako ay bumalik yung hilig ko sa pag-draw. Dahil meron akong kaklase na mahilig mag-drawing at lumalaban siya sa mga competition sa school namin. Bali, hindi ako sumali sa mga competition. Bali na mamangha lang ako sa galing at hilig ng aking kaklase noon sa pag-drawing dahil napakagaling talaga niyang mag-drawing noon. Kung ano man yung naisip niya ay ginagawa niya. Kaya na-inspired ako at nag-drawing ako ulit. Pero hindi ko naman nakakalain na yung galing ko noon sa pag-drawing ay magagamit ko ngayon sa pagtatato. Dahil nung nag-high school naman ako, talagang kapag may mga project kami na tungkol sa drawing ay ako lang umaako lahat ng project namin. Bali magbibigay na lang yung mga kasama ko ng pera, yung mga bibiliin namin ng mga pentel pen, eraser, lapis at mga pangkulay at ako na lahat ang mag-drawing at magkukulay. Minsan sinasamahan na rin nila ako.
Pero mas gusto ko kasi minsan na sinosolo ko dahil mas gusto ko yung ako mismo yung magkukulay at gagawa ng details sa ginagawa kong drawing sa project namin. Bali yung project namin noon na pinagawa sa amin ng aming professor ay Beowulf. Bali nagkwento ang aming teacher tapos habang nagkikwento siya, doon naman pumasok sa isip ko yung character na mga gagamitin ko sa ginagawa naming drawing. Bali ang naalala ko ang ginamit kong character doon ay si Son Goku. At hanggang sa natapos, si Son Goku pa rin yung ginamit kong parang bida doon sa ginagawa kong project. At nung naipasa ko na ito sa aming teacher, ay binigyan niya agad ito ng grado at nagulat ako dahil binigyan ako ng 97% na grade sa drawing ko sa English. Bali nung panahon na yon ay may mga nauuso na ring mga tattoo noon. Pero hindi ko ito masyadong pinapansin kasi ang mga tao noon kapag may tattoo ka ang sinasabi nila noon ay addict. At saka gusto ko rin magtattoo noon kaso wala akong machine. May machine yung tito ko pero improvise lang na dynamo ng Let's Go. Bali nakikita ko sila ng mga tito ko na nagtatato sa paa nila. Buti hindi ko nga sinubukan eh. Kasi natatakot ako noon, baka pagalitan ako ng tatay ko. Tapos nung mga lumipas na yung panahon, doon na nauso yung mga maraming machine na nabibili. May mga coil na, may mga rotary na mga nauuso na magagamit mo. Hanggang sa naglabasan na itong mga printer, mga pen type. Kaya yun, doon na nag-boom yung pagtatato. So, napahaba po ang ating istorya. Ito na po pala yung finished product ng aking project na One Piece Tattoo, a total of 5 hours. So, 5 hours po ang inabot namin sa half sleeve project namin ng ating bossing. So, parit na lang po ng aking gawa kung gusto niyo po ng mga ganitong design at gusto niyo po magpa-customize ng mga ganitong mga idea ay huwag niyo pong kakalimutan na i-follow ang aking Facebook page na Remar Manuel Esteban, Esteban Tattoo at Esteban Tattoo Kamiling. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat.